Na natin ang ating second surprise guest, si Professor Emmanuel Leyco po, isang ekonomista, live ulit dito sa DCWB, sa Double B. Magandang umaga po, Professor Leyco. Welcome po, Radyo na, TV pa. Good morning, Prof. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya. Ayan, na-miss ko tuloy na mapanood kayo. Dati napapanood namin kayo. Nalabas. Okay, audio sige, sige. Audio na muna. Sige. Prof, ano bang ibig sabihin ng paglago na ekonomiya ng mahigit 6%? 6.3% gross domestic product. Yes, ano bang ibig sabihin niya? GDP. Kumpara po nung nakaraang first quarter na ano lang tayo, 5.8, umakyat ang ating ekonomiya o lumago ang ating ekonomiya ng 6.3%. So, mas malaki o mas mabilis kaysa po nung nakaraang quarter. Opo. Ano ibig sabihin yan? Ang tanong po ay nararamdaman po ba natin ito? Ang ibig sabihin po niyan, lumalago o bumibilis ang paglago ng ating ekonomiya dahil ang ating konsumo, ang paggastos, pagtustos ng pamahalaan ay lumalago rin, bumibilis din. Pero ang karaniwang tanong nga po ay lumago ang ekonomiya ng 6.3%. Bakit hindi ko maramdaman ito? Oo, ba't mahal pa rin ang mga bilihin? Dahil po may inflation, mabilis pa rin po ang inflation. Nung nakaraan po nasa may mahigit na 5%, parang 5.3% po yata ang ating inflation. So naghahabulan ang paglago ng ekonomiya at ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, pagka tinatanong, bakit ba, ano ba ang nagtutulak para lumago ang ating ekonomiya? Kasi malakas ang paggastos ng ating mga mamamayan. Consumption po ang malaking bahagi ng ating ekonomiya. So, saan nakakakuha ng pambili, pantustos ang ating mga mamamayan? Nakita po natin na mas mabilis po talaga ang pagpapadala ng ating mga kapatid sa ibayong dagat, yung ating mga OFW. Nagpapadala po sila talaga ng kanilang mga pondo para po sa kanilang pamilya dito na pinapantustos naman po ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, Prof, hindi dahil lumalago ang ekonomiya equals pagbaba ng presyo ng bilihin, kundi lumalakas ang produksyon, nagkakaroon ng mga hanap buhay, may pangbili ang taong bayan, kahit mahal ang presyo ng bilihin. Tama po, Ms. Weng. Hindi naman po magkasabay ang inflation at saka ang GDP. Ang GDP po pwedeng lumago kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, ngayon, ang tanong po saan ba nanggagaling ang pantustos o ang pambili ng ating mga mamamayan? Maaari pong manggaling ito sa kanila pong hanap buhay. So, tanong nga natin ang employment ba ay dumami? Dumami naman po. Dumami. Pero ayon nga po sa PSA, ang sinasabi nila, ang malakas na mag-contribute sa ating ekonomiya ay ang construction. Mas marami po ang mga empleyado ngayon o nagtatrabaho sa mga construction. So, ang ibig sabihin ba niyan, may pambili ang ating mga mamamayan? Meron naman po. Kaya lang, hindi po ganun kalaki dahil kung matatandaan po ninyo, 35 pesos lamang po kada araw ang itinaas ng ating sweldo ng ating mga manggagawa. So, hindi pa rin po sapat. Ang hinihingi nila mahigit na 100, mahigit 100 ang hinihingi ng ating Senado, pero 35 pesos lang po ang naibigay. So, yung katanungan na bakit hindi nila masyadong ramdam? Talaga pong hindi masyadong ramdam dahil maliit lang naman po ang itinaas ng kanilang sweldo at malakas pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero Prof, yung po, so ibig sabihin, yung pagtaas pag sinasabing, ang gross domestic product natin ngayon ay 6.3, tumaas yan kumpara nung nakaraang taon, ang epekto niyan maganda para sa mga
mayayaman. Sa mga Tama ho ba? negosyante. Mga negosyante. Ibig sabihin, malaki ang kita ho nila. Tama ho ba? Malaki po ang kita kasi marami pong namimili. So, malaki rin po ang tubo. Yun, marami namimili. Ibig sabihin, may pakinabang pa rin ang taong bayan sa paglago ng ekonomiya. Although Meron hindi yung naman po. ina-expect natin na gusto nating makita, naku, 5 piso ang binaba ng presyo ng kape ko. Yung mga Hindi pwedeng ganon. ganon. Mukhang hindi pa po ganun ang nangyayari. Oo. So, kung mapapansin ho ninyo, puno pa rin ang ating mga mall. Marami pa rin po nagsha-shopping. Umaandar ang ating mga sasakyan. Maraming sasakyan na natatraffic. So, ibig sabihin yan, gumagalaw ang ating ekonomiya, gumagalaw ang ating mga mamamayan. Yun nga lang po, mabigat pa rin ang kanilang dinadala pagdating po doon sa tustusin nila. Okay. So tama ba, pwede bang sabihin ng gobyerno pag malaki na gumaganda ang ekonomiya ho natin, gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino? Pwede bang sabihin na ganon? Hihintayin ko po ang announcement ng Philippine Statistics Authority next week. Dahil Okay. i-announce po nila yung poverty statistics. Yun. Hindi ko po uunahan yan. Pero kung pagmamasdan po natin ang ating kapaligiran ngayon, talaga pong marami ang ating mga kababayan na naghihirap. Okay, kanina sabi niyo, Professor, yung paglago ng ekonomiya ay hindi equals pagbaba ng presyo ng bilihin. Pero yung paglago ba ng ekonomiya equals less kahirapan? Less poverty. Oo, sa Pilipinas? Not necessarily. Kasi po, ang paglago ng ekonomiya, hindi naman po pantay-pantay ang distribution. Yun nga. Wala siyang, hindi siya, parang hindi siya inclusive. Talaga magkahiwalay. Walang trickle-down effect hanggang ilalim, hindi po ba? Meron pong bahagya. May At saka bahagya. yung trickle-down economics, matagal na pong sinabi yan sa ng mga ekonomista sa ibang bansa na hindi po nangyayari ang trickle-down economics. Nako. Hindi, kumbaga... Dahil Opo, maski po lumaki ang ating ekonomiya, maski na po lumaki ang mga negosyo, hindi naman po nangangahulugan na lalaki din ang sweldo. Sweldo, yun. So, kunyari... Nangyayari naman po yan kung tumaas din ang kanilang sweldo sa pang-araw-araw. Kasi maraming ang oportunidad ngayon, maraming construction, pero ang sweldo dyan maliit. Pero marami ang pwedeng magkatrabaho. Maliit nga lang ang sweldo. Tama po yun. Tama po yun. So, may pambili man sila, mahina pa rin, konti pa rin. Opo. Kumbaga, meron po silang pantawid. Pero, Prof, kung ganito ang trajectory ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy yung paglago, nasa 6.3 tayo ngayon, yung pangarap po ng Administrasyong Marcos na maabot natin yung middle income economy, hindi by 2025, pero at least bago po magtapos ang termino ni PBBM, kaya po yun? Ay, sa ngayon po, mahigit lang na 3,000 dolyar ang ating per capita income. Malayo-layo pa po ang ating hahabulin. Mahigit na 4,000 kada buwan dolyar ang ating dapat na maging per capita income. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan lumago ang ating ekonomiya ng mga 10% pa po sana. Nako, layo. So, yung mga ganyan ba, ibig sabihin, kailangan kalahati ng populasyon natin mayaman para pwedeng sabihin na middle income tayo, country. Pwede, ganun ba yun? Hindi po. Kasi yan po ang limitasyon ng mga statistics sa economy. Average po. No? Average. So, hindi naman po ipinapakita nito yung pantay-pantay na distribution ng kabuhayan. So, maaari pong malaki ang agwat ng mayaman at mahirap, tapos ang ating average ay umaakyat. Pero hindi po nangangahulugan yan na ang pangkaraniwang mga mamamayan ay umakyat din ang kanilang sweldo. Okay, para basta last na lang, para sa mga maliliit na mamamayan, ang talagang indikasyon na nararamdaman ng ekonomiya ay may trabaho ka na nagbibigay ng nakakabuhay na sweldo. Tama po yun. Nakakabuhay, ang ibig sabihin po, nabibili mo ang iyong mga pangunahing pangangailangan, nakakabili ka ng pagkain, natutustusan natin ang ating mga pangangailangan sa pag-aaral, sa edukasyon, sa kalusugan, at lalong-lalo na po sa ating pamamahay. Marami pa rin po homeless ang ating hindi pa rin, mga mamamayan. Opo. Marami pa rin ng gutom.
Well, Professor, nako, maraming yumaman ng utak doon, kasama na ako. Maraming salamat po. Isa lang mensahe niya, magsumikap pa ho tayo para dumami ang kita. Correct. Prof, di ba? Prof, thank you Salamat. Po. Maraming salamat po at magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning. Si Professor Emmanuel. Hilingan, walang Pinoy.